Sobrang nakakaantig ang kwento ng isang single parent na patuloy na lumalaban sa kahirapan. Isang inang gagawin lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang apat na anak. 13 years ng balo si Ate Julieta Rempilio. Trabahong panlalaki, kinakaya para sa mga anak. At ang mas nakakagulat, may mga revelasyon si Ate Julieta Rempilio. Mga katabang, mga kababayan, mga kabarangay, samahan niyo po kami ulit na alamin ang kwento ng buhay ni Ate Julieta Rempilio. Wala po yun, hindi pa ako nakatanggap yun. Baka po hindi po ninyo binoto nung eleksyon. Iwan ko lang po, nagkakaroon po siya ng problema, sa kanya lang po yun. Kaya nga ngayon, pinaglaban ko po yung sarili ko. Maraming tao natatakot, bakit ka lumaban, walang-wala ka. Ano daw isasampa ko demanda, wala, ni piso wala ako. Mag-isa lang daw po ako dito. Di ka na mag-iisa, huwag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo, kami ang tulay Pilipino. Ihahatid sa bayan ko, kapit bisig Pilipino, katabang din. So pupuntahan po natin si ate. Ano po ate pangalan mo ate? Julieta po. Julieta Rempilio po. Ako na po magbitbit ate. Ay, mabigat po. Okay lang po, sanay naman po ako dito. Yan si ate, ano po pangalan ulit? Julieta. Julieta Rempilio. Opo. So yan mga katabang, pupunta natin si ate doon sa bahay po nila. Pagkagaling po namin doon sa pinag-vlog po namin na pinagpagapo kong pulubi. So may lumapit pong ali. Ito nga po si ate Julieta. So gusto din po natin matulungan. So pupunta po natin sa bahay nila kung ano pong kalagayan niya. Ngayon, sino kasama mo dyan? Anak ko pong bunso, wala na po ako asawa, patay na po asawa ko. Ay, ilang taon na pong patay? 13 years na po. 13 years na. Paano po yung pamumuhay nyo dyan? Nagtatanim lang po ako. Tapos ngayon, ay wala, lugi-lugi kasi gawa ng ulan, walang kita. Ganun po. Opo, nag-artila lang po ako ng lupa na mataniman ko. Magkano pang ano nyo upa? Sa isang taon po, 15K ngayon, wala akong naupa kasi Ang laki, 15,000. Opo, isang taon po yun. Ay, isang taon. Opo. Pasensya na po kayo sa bahay ko kasi. Okay lang po. Ayun po anak ko po, bunso. Dito lang po, salamat po, okay lang po. So mga katabang, si ate po pala ay nagre-rent lang ng lupa na para po makapagtanim. 15,000 po ang renta sa loob na po ng isang taon. So ngayon ate, hiningal ako. Sagot mo ng mga katabang. Ngayon po ate Julieta, sabi niyo po kanina, matagal na pong wala ang asawa niyo po. Ano po yung dahilan o ano po yung pinamatay po niya? Aksidente lang po. Wala naman yung sakit. Nagtrabaho po yun sa Shangri-La sa Maynila. Dito po ako kasi may maliit po akong bata. Inalaman no lang na pamilya na namatay na po siya. Pinuntahan namin siya. Inuwi namin dito. Pero ngayon, nahiwalay na po ako sa biyanan ko. Dito na po ako. Doon taga-Kulyat po yung asawa ko. Ako po yung taga-Davao. Ay, taga-Davao. Paano kayo napunta rito kung baga taga-Kulyat yung asawa mo tapos ikaw taga-Davao? Opo, nagkita kami sa Maynila po. Ay, nung naging asawa mo pero taga rito siya sa Gumabaw. Taga-Kulyat po. Uwas lang po siya. Ay, Kulyat, Uwas. Saka Kulyat Manila. Hindi po, Kulyat po. So ngayon po ate, ilan po yung anak ninyo? 4 po anak namin. Dito lahat? Nandito po. Pero nasa Manila po yung isa. Kasi dito lang po sa Bicol yung isa. 2 nag-aral po. So ngayon po ate, itong lupa na to sa inyo? Nabili ko na po sa awa ng Diyos. Ay, salamat. Walang titulo po. Ay, walang titulo. Opo. Kahit walang kasulatan? Meron po Ay, kasulatan. meron. Meron kasulatan. Yun pong doon, katibayan na may ano sa barangay. Opo. Yun. So ngayon ate, sa pagtatanim po ninyo, magkano naman po kayo? Ano po, yung mais na hinaharvest ko po.
Yung inaasahan ko sa malaki yung harvest, wala po, inabot po yun ng bagyo. Wala pa kayo na ani. May naani naman po pero lugi. Lugi pa Kaya rin. hindi ako nakatanim ulit. Wala na ako pang upa kasi naggawa nang nag-aral yung mga bata. Saan po dito pinag-ano yung ano, tataniman nyo? Andun po sa dulo lang po. Doon pa sa dulo. So wala pa po kayong anak na nakakatulong sa inyo? Wala po. Wala pa po nag-aaral? Nag-aaral po. Lahat? Opo. So yung pangalan nyo po, ilang taon na? Mag-20 na po siya ngayong April po. Yung pangalawa ko po, 18. Nasa Santa Rosa po. Buti na lang po, may nagpapaaral po sa kanya. Pero medyo kapos po. Pag kinakailangan, tinatawagan ako. Hindi naman po ako umasa doon na sila na po yung magpaaral. Opo. Tapos yung dalawa dito, isang grade 11 at saka itong grade 10. Yun ang pinaproblema ko. Mag-grab dito sa grade 10. Walang-wala talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Kaya nga tumawag ako doon sa kapatid ko. Isa rin din yun. Opo. Wala din pong asawa. Kamamatay lang po ng asawa niya. Opo. Kaya ayun, sabi niya, maghintay-hintay ka lang. Sabi ko, hanggang kailan ako maghintay? Kahit nga bigas wala akong bigas. Eh, wala kayong bigas ngayon? Wala nga. Ano po pang saing nyo? Ayun, manghiram na lang. So babalik po kami dito para bigyan po kayo ng bigas. Oy po, salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Balik po kami dito. Doon ka na lang po sa una namin binigyan, maghiram ka muna po ng bigas dyan. Oh, Makiusap ka na lang po doon para po pagbigay po namin ng bigas po sa inyo, bahala ka na po na magbalik sa kanila. Oh. Ngayon ate, bukod sa mais na pagtatanim po ninyo, ano pa po yung mga ibang produkto na binebenta ninyo? Bukod sa mais. Gulay po. Gulay po yung ano. Kaya lang ngayon, wala talaga kasi gawa ng ulan, puro logi. Opo. Kaya hindi kami nakatanim. Ngayon naman, gusto naman magtanim, mainit na. Ay, wala namang ikagalaw sa lupa kasi wala din panggastos. Ay talaga po yung pinaka-source of income dito yung pagtatanim. Opo, yun lang po. Pagtatanim lang po. So paano po yan? Pag po kayo nag-aani, saan nyo po binibenta? May kumukuha na po dito na buyer po. Ay may buyer na. Opo. So magkano po ang kusenyo? Dati, 20 lang yung 1 kilo ng mais. Mais. Opo. Pwede na, mahal na. Mahal yun, kaya lang wala, lugi talaga. Yung 1 kilo, gagasto ka ng 20K bago ka makaharvest. Ano yun? Yung mura pa na mais? Oo. O yung... Mamahalin po yun, sweet corn. Mahal yung 1 kilo ng tanim. 2.6 na ngayon. Oh? Pag nakatanim ka, nagpa-tractor ka pa, pag wala kang ani, lugi ka na ng 10K. Hindi, wala pang kasabay dun sa abono. So... Ha? Guardians ka, te? Opo, pero ngayon wala na po dahil gawa po ng kahit saan kami nakapunta. Napabayaan yung pamilya kasi pag doon ka sumasama, wala kang Opo, budget. opo. Ayun, wala na. Na po na, kasi wala na rin. Iwalag ka na sa guardians. Opo, ngayon wala na po. Ngayon, ate, tanong lang po ako, buti po, nung nawala pa yung asawa ninyo, di po kayo nag-asawa ulit. Nagka-boyfriend po ako dati po. Pero wala, okay lang po yung boyfriend natin. Inisip ko yung pag-aaral ng mga Yun. Te, saludo ko sa mga ganyan na mas inuuna yung pamilya. Okay. Kasi po may iba pong babae dyan na mas inuuna yung lalaki kaysa sa pamilya. Okay. Kaya kadalasan po sa mga pamilya masisira kasi po di naman pare-pareha sa mga katabang. Pinapaliwanag ko lang po na may mga magulang po talaga na kapag nawalan po ng asawa, yung babae po o yung lalaki, naghahanap na po ng panibagong mapapangasawa. Ang problema po dyan, yung mga anak po ay napapabayaan. So napapariwara yung mga anak. So siya sa parte po ni ate, mas inuuna po niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. So tama po yun. Anak po ang pinaka-importante, ang asawa po ay napapalitan. Kahit ilang asawa pa yan, napapalitan. So ngayon ate, noong mga panahon na yun, paano nyo po naigapang ang mga anak po ninyo? Nagbayan sin po ako sa bayan. Nagtitinda po ako halos magdamag, nagulan, mag-init, nandun po ako. Kasi buhay pa po yung asawa ko. Ito, nasa tiyan ko po at yung bunso ko, nagtitinda na talaga. So sadyang napakasipag mo ate, kakabilib yung ganyang Kasi wala po akong kamag-anak dito, mag-isa lang po ako nakarating dito sa Bicol. Kung ano may problema ko, wala akong masabi. Opo, wala kang madaingan. Opo. So ngayon ate, nangangarap ka bang makauwi doon sa inyo? Parang Ay, oo. nararamdaman ko yung... Lalong-lalo na ngayon, mag-birthday yung papa ko, yung May 29. Ilang taon na po? 76 na po yung 76 na papa mo. Opo. May kontak ka sa kanila? Mahirap po dun sa bundok. Ay, bundok din? Opo, yung nila dun, wifi lang po, hindi po matawagan sa
Messenger po. Messenger, minsan lang po sila nakaano ng ano doon, signal. Yung kapatid ko kanina, medyo malapit-lapit lang yun doon. Yun ang ano, kinukunta ko po yun. Kaya lang nagkataon na walang-wala po. So, meron po kaming white friends na kaibigan. Kasing ganda nyo po. Pag pala mga taga Davao, magaganda. Yan, Ma'am Ann. Si Ma'am Ann, no? Maganda rin po yun. Balingkinitan, taga Davao din po yun. Isa rin po natin na white friends po natin. So, mga katabang, mga kababayan, sa mga nakakapanood po nito, sana po ay yung may mga mabuting puso po dyan na handa pong tumulong. Lalo na po na single parent po si, ano pa ulit? Julieta Rempilio po. Si Ma'am Julieta Rempilio dito po sa Gumabaw, Owas, Albay. So, pilit po niyang tinataguyod ang kanyang mga anak para po makapag-aral, para kahit paano po pagdating ng araw ay meron silang magandang kinabukasan. Pero po ang kagandahan po kay ate, nagsumikap siya na mapasa kanya yung lupa na kanyang kinatitirikan. So although wala pong titulo, pero po meron pong kasulatan na katunayan na nabili po ni Ate Julieta. So tama po yun para kung ano man pong maging problema, meron po siyang panlaban, katibayan. So sa mga mabubuting puso natin po dyan, so baka po gusto po ninyong tulungan si Ate Julieta Rempilio. So sa mga white friends po natin dyan, so yun nga po mga katabang, si Ate Julieta po ngayon ay walang po bigas. So nabitbit lang po namin na bigas ay isang ano lang po, yung 10 kilos lang po na naibigay na po namin dun sa una. So babalikan na lang po namin si Ate Julieta. Sa mga gusto pong tumulong sa pamilya ni Ate Julieta, ate baka gusto niyo pong magano sa mga kababayan po ninyo. Hello po, sana po mabigyan po niyo akong konting tulong. Alang-alang po sa mga anak ko nag-aaral po. Malaking tulong na po. Kung mabigyan po akong pagkakataon na ako po yung matutulungan po niyo. Naiiyak ako na sa ano, kasi nararamdaman ko na dayo ka dito. So parang napakahirap na wala kang madaingan. Wala kang kapatid, o wala ka pong kaibigan dito na pwede mong mapagano ng problema mo kung may mga ano ka. Ito lang po sila. Dito kayo lang. Opo, sa bagay, mga ano naman, mga barangay captain po, kalaban pa ako, number 1 po dito. Diyan na po umiyak si Ate Julieta. Lahat ng dumating na ano dito sa barangay, wala po. Bakit po? Hindi ko alam. Yung mga akap, wala po yun. Lahat ng dumating dito sa barangay, hindi po. Dapat doon po kayo dumiretso sa munisipyo. Nung nandun nga ako, yung lahat na napunta dito sa ano, wala po ako ni piso matakangga po galing dito sa barangay. Kasi po alam ko po sa single parent ay meron po. Wala po. Pwede po kayo tayo lumapit sa ano, sa munisipyo. Doon po kayo pag ano, sa DSWD, sa opisina. Yung binibigay nila nga akap, wala po yun, hindi pa ako nakatanggap yun. Baka po hindi po ninyo binoto nung eleksyon. Iwan ko lang po, nagkakaroon po siya ng problema, sa kanya lang po yun. Kaya nga ngayon, pinaglaban ko po yung sarili ko. Maraming tao natatakot, bakit ka lumaban, walang-wala ka. Ano daw isasampa ko demanda, wala, ni piso wala ako. Mag-isa lang daw po ako dito. Binabato nila sa akin. Patay gutom ako, pinatunayan ko sa kanila. Kasi walang-wala naman talaga ako. Hanggang ngayon, pinaglaban ko sarili. May batas tayo . Opo, tama po. Hanggat na alam mo po nasa tama ka po, at saka deserve nyo po na tulungan na Opo. Bilang isang single parent, nakikita naman po nila kung ano po yung klase ng pamumuhay po ninyo. Opo. Wala kang asawa. So, ito po ay wala pong masamang intensyon si Ate Julieta, kundi po sinasabi lang po niya kung ano po yung nararamdaman po niya. Kayo po mismo, alam ko hindi lang po kayo nakaka-relate dyan sa sitwasyon ni Ate Julieta. Minsan po talaga may mga nakaupo na pinipersonal. So wag po natin i-personal kasi po, kumbaga, tumatakbo ka dahil para po sa serbisyo sa bayan, hindi po sa personal na umigalit ka o kung ano pa man. So pasensya na po, wala pong pangbabatikos po ito, kundi po nilalabas lang po kung ano po yung salubin ng ating beneficiary. So, talagang deserve naman po talaga ni Ate Julieta na mabigyan na galing sa gobyerno natin na tulong, lalo pong ano siya, single parent na nahihirapan din po sa pamumuhay.
Lalo pong, yung ano po nyo, inutang nyo rin po ba? Opo, nag-utang po ako. Ano na lang po, parang naguhulog po ako para matusutan ko lang po yung pag-aaral ng mga anak ko. Para may gagasto po ako sa taniman ko, nag-utang po ako. So ngayon ate, ilan po kayo magkakapatid? 11 po kami, ako lang po nahiwalay. Wala na po akong mama, papa na lang. Pero ate, di nyo po naisip na bumalik na lang kayo sa Mindanao, Ito po, mga bata ko po, ayaw nila po na, dun sa Davao. opo, kasi mahirap po, bundok din po yun kila papa. Pero kahit pa paano po, kumbaga nandun yung pamilya nyo. Opo, nauwi po ako nung last 2022, ganun din, para makita ko lang yung papa po. Hanggang ngayon, hindi ko po nakita siya ulit, kung ano na po yung kalagayan niya. Kaya doon ako nag-update sa kapatid. Yung tinawagan ko kanina. So mga kababayan, kanina po, nung nag-scout po kami, doon po sa una namin na pinagano, kay Ate Christine, kay Ate Melita. So nadaanan ko po talaga si Ate Julieta dito po sa puno ng saging na may kausap. Kausap po pala niya, yung kapatid po niya. So hindi ko po alam na si Ate po pala ay may suliranin din na binibitbit. So, kumbaga, nakakabilib lang po. Bilib po ako kasi po napakatatag po ni ate. Lumalaban po siya sa katotohanan. Lumalaban po siya sa kahirapan. So, ate, siguro po talagang sinadya ni Lord, no, ni God, nadaling kami dito para po kahit papaano ay mabigyan pa namin kayo ng konting tulong. So, mamaya po, babalik po kami dito. Kung di man po mamaya o bukas, basta po may bibigay po kami sa inyong bigas na galing po sa sponsor natin from Europe, anonymous po yun. So 10 kilos po yung, kung nakita po ninyo yung sa kanina, gano'n yun po ang may bibigay po namin sa inyo. So ate, baka gusto mo magano sa mga natin, mga followers, mga viewers natin. Ay, hello po. Ako po ay humingi po ng konting tulong po. Pagpalain po kayo ng Panginoon na sana matulungan niyo po ako. So laban lang ate. Kaya? Kaya po. So yan. Ano rin po ko sa istorya ng buhay po ni Ate Julieta. Sino ba naman po si Katabang Dave na hindi po maawa sa kalagayan po ni Ate Julieta? Na kahit po kayo siguro sa sitwasyon ko, na lalo pong kaharap ko po ang ating beneficiary, talagang madudurog po ang puso po ninyo, na lalo po na pinagkakait sa kanya yung tulong na galing po sa gobyerno. So muli po, nananawagan po kami, kumakatok po sa inyong puso ang ating beneficiary, ang pamilya ni Ate Julieta Rempilio dito po sa Gumabaw Owas Albay, na sana po ay mabigyan po natin ng tulong. Yung galing po sa puso na hindi man po malaki, kahit po maliit o kahit ilan po yan, maliit man po ay malaki, malaking tulong po yan para po sa pamilya ni Ate Julieta. Muli po, maraming salamat at shoutout ko po sa ating mga whitey friends natin, sa mga team puso, sa mga sponsors po ni Katabang Dave. Manay Malu Parps, Ma'am Fabs Gen Vlog, Erlyn Kers, Abe Home Cooking, at sa mga anonymous, at kay Kuya Nato Vlog na patuloy pong sumusuporta kay Katabang Dave, na pinanonood po niya ang mga video po natin sa TV. Yan po yan sa Turbina, Calamba City. So maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Sa mga kaibigan po natin, so ingat po tayo dahil po napakainit po ng panahon ngayon. So bit-bit po tayo ng tubig lagi sa mga construction worker natin dyan, sa mga farmers natin dyan, sa mga traffic enforcer natin dyan. Basta po yung exposed po sa araw. Kasi po talagang napakainit sa panahon ngayon. Kung mga nakaraang buwan po, o nung nakaraang linggo ay tag-ulan, ngayon po tag-init. So bit-bit po tayo lagi ng tubig. So yan po ang paalala po ni Katabang Dave. Muli po maraming salamat. Mabuhay and God bless.